sa Wimbledon, no? Alam naman po natin na ito pong Wimbledon, isa po to sa apat na Grand Slam event, no? So ito po yung isa sa pinaka-prestihiyosong event po sa tennis. At pasok na po si Alex Ayala sa round 4 o ito pong round of 16. 16 na lang po silang natitira. So nakakatatlong panalo na po si Alex Ayala at pasok na po siya sa ika-4 na round. Kaya ito na po ang gaano po ka-significant ito. Ito na po ang pinakamalayong narating ng isang Pilipino dyan po sa event ng tennis. Yang Wimbledon, US Open, Paris Open at saka Australian Open, yan po yung tinatawag nating 4 na Grand Slam sa tennis. Pero ang pinaka-prestigious po sa lahat, ito po, itong nilalaro ngayon ni Alex Ayala. Kaya congratulations po kay Alex. Ang ganda po ng laban, talagang grabe po. Yung yung set 1 po ang matindi po ang naging laban doon. Congratulations Alex Ayala sa pagkapanalo. Okay. Ayan. So punta na po tayo dito naman po sa ating tatalakayin. Ito po si Auntie Claire. May sagot na po dito. In-interview po siya ng PTV, no? May sagot na po si Auntie Claire dito po kung ano po yung reaction niya. At ininsulto niya actually yung mga OFW na sa Canada na nagprotesta laban sa kanya. Ininsulto niya po. Kaya talagang matindi talaga to si Auntie Claire. Pero natakot siya. Kasi nare-realize po nila, alam mo Auntie Claire, hindi lang po sa Canada yan. Lahat po, no? Auntie Claire, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Buong Pilipinas, ang pagkakaiba lang sa Canada, kaya ka natakot, no? Buong Pilipinas galit sa inyo. Pero dyan lang po sa Canada kasi, kaya po kayo sa tingin po ninyo, sa Canada lang kayo na nakaranas ng ganyan. Kasi ano naman kayo eh. Hindi naman kayo nakikisalamuha talaga sa mga tao outside ng mga event ninyo. Yung ginagawa ni BP Sara, hindi nyo kayang gawin yun. Yung pumunta kayo sa mga komunidad at tsak may magmumura sa inyo. Yung naranasan po ninyo, Auntie Claire, first hand, naranasan mo. Live. Nakita mo kung paano yung reaksyon sa iyo ng mga Canadian o mga Pilipino na nakatira sa Canada. Ganyan ang nararamdaman sa inyo lahat ng mga Pilipino. Wala lang chance yung mga Pilipino na makita kayo outside ng mga activity ninyo. Kasi sa mga aktibidad nyo, umikot man kayo sa Pilipinas, alam po natin na protektado kayo. Hindi nyo pa nararanasan yung ganyan. Kaya tuwan-tuwa po eh. Kayo talagang mga OFW ng Canada. Kayo po ang matuturing natin na totoong mga bayani. No? Congratulations po sa mga taga-Canada na mga Pilipino. Eto po, papakita ko po sa inyo na tunay po silang mga bayani. Meron pong aktibidad ngayon sa mga Pilipino na nasa Canada ang ating Pangulo. Pero mas marami po yung nasa labas at sumisigaw po ng Duterte. Kinikilabutan po ako nung napanood ko po ito eh. Pakinggan po ninyo at panoorin po natin. Ito po yung mga kuha po rito sa labas ng venue ni BBM. Siyempre hindi po kagandahan gaano yung mga video na to. Pero ito po yung tinitiyak natin na hindi ipapalabas ng mga hindi bayarang media.
Maraming salamat po, no? Ini-imagine nyo po, kung tinatablan lang po ng hiyatong mga opisyalis natin, una, mas marami po yung Pilipino na nasa labas na sumisigaw ng Duterte kaysa pumapalakpak po kay BBM sa loob. Nakakahiya po yan, no? Sinasalubong kayo, halos murahin kayo ng mga OFW natin sa iba't ibang bansa. Yan po ang nahihita ninyo, no? Sa trato ninyo. Ibinabalik po sa inyo ng mga OFW kung paano nyo po tinatrato yung mga Pilipino. Yan po. Nakakahiya. Sinisigaw ng mga taga Canada, mga OFW at mga Phil-Canadian, Duterte, bring him home. Pero ang bisita po nila, si BBM. Saan po kayo nakakita ng ganyan? Ganyan po kayo kinamumuhian ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Masyado lang kayong naka-cordon sanitaire kayo, no? Akala nyo, pupunta kayo sa ibang lugar. Wala naman po yung nakakalapit doon ng sisigaw ng mga Duterte. Pero subukan nyo po yung ginagawa ni BP Sara na pupunta kayo sa mga patay, pupunta kayo sa mga hindi nakapaghanda yung mga seguridad ninyo. Katakot-takot po na mura ang aabutin nyo, lalo ka na Antikler. Okay. Eto po, si Antikler po, sumagot po dito kasi pahiyang-pahiya siya, di ba? May sagot na po si Antikler dito po sa pambubos ka sa kanya, pagmumura sa kanya, at kung sinabihan po siya ng mga masasakit ng OFW ng Canada. Ininsulto po ni Antikler yung mga Pilipino natin sa Canada. Pakinggan po natin. Ano po yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Okay. Tignan nyo po nasa Canada siya pero gumagawa sila ng reels. Syempre, sinasamantala. Kaya pala parang namamasyal sila dun. 'Di ba? Gumagawa ng reels. Syempre, vlogger, hindi po nawawala yung pagiging vlogger. Parang ako lang yan. Pag pupunta ng Hong Kong, pupunta ng ibang bansa, gumagawa po kami ng mga video o reels. No? Si Antikler, dahil hindi naman po nawawala sa kanya yung pagiging vlogger niya, gumagawa po siya ng mga reels. Okay, tuloy po natin. So may lumapit po sa kanila habang sila ay gumagawa ng reels. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila. Anak ng tinapay, Bakit ba? Maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng pangit. Sabi at sinungaling. Teka muna. Yung naratibo nila ay maleta, yung naratibo nila ay magnanakaw. No? Gusto na naman, alam mo na naman sabihin yan. Grupo lang yan ni Duterte. Madam, alam mo, Antikler, buong Pilipinas po, yan po ang maririnig po ninyo. Maleta, magnanakaw. No?
Auntie Claire, hindi lang po yan dahil sila ay maka-Duterte. Wala na po kayong magagawa. Talagang buong Pilipinas po yan. Subukan po ninyo. Unannounced, wala po kayong mga security. Pumunta po kayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Punta kayo sa Visayas, punta kayo sa Mindanao. Nang walang security, yung talagang makikihalubilo kayo, yan po ang maririnig ninyo. No? Pagre-resignin si BBM, pagre-resignin kayo, hanapan kayo ng maleta, hanapin. Kasi yan po ang damdamin. Hindi po dahil grupo lang po yan ng mga Duterte. Wala na po kayong magagawa dahil buong mundo po na merong Pilipino, alam po namin yung maleta, alam po nila na may malawak na nakawan. Oh, hindi po yung issue, hindi po issue na Duterte sila kaya alam naman namin kung saan papunta yan eh. Okay, ngayon yung pangit. Hindi ko po maintindihan dito sa mga to, no? Nagpapaka-obvious kayo, nasaktan ka pa sa pangit kaysa sa maleta. Ang tindi mo talaga. Galing. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman... Okay. Tignan niyo ang sinasabi ni no? Yung nung sinabihan daw siya ng pangit, kaya yung mga nagsabi ng pangit, yun daw ang sinungaling. Tignan niyo naman, no? May kahawig pala to ni kahawig pala to ni Granada, no? Eto, wala kang ganong filter dito, Auntie Claire. Nakikita po yung hitsura ninyo. Okay, alam po ninyo, kahit po hindi ka kagandahan sana, kung saksakan ka naman ng talino, napapawi po yung hindi kagandahan, no? Pero ito yung masasabi natin, hindi raw po ugali, bastos daw yung mga taga-Canada na nagprotesta sa kanya, nagsalita, minura sila. Bastos. Ano ba ginagawa ninyo sa mga Pilipino? 'Di ba? Yan po ang mararamdaman ninyo. Hindi nyo lang maramdaman yan sa Pilipinas dahil sa sobrang dami ng gwardiya nyo. Pagpunta nyo sa event, wala na kayong ibang makikitang Pilipino. Pumunta po kayo sa totoong Pilipinas. Mamalengke ka, Auntie Claire. Pumunta ka sa kung saan may mga tao. Yan din po ang mararanasan mo, Auntie Claire. No, yan yung sinasabi namin sa inyo na kahit saan kayo magpunta, hindi nyo na maliligtasan yan. Tuloy po natin. Bastos ba mga Pilipino? Ganyan po ba ang kabastusan? Hindi po ako naniniwala na bastos sa mga Pilipino. Kaya lang sumobra na kayo. Sumobra na sa pagnanakaw, sumobra na sa pangwawalang hiya. Yung sigaw na Duterte, bring me home. Yun po, alam po ng mga matatalinong Pilipino yung ginawa ninyo kay Tatay Digong. Tuloy po natin. Naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami, ni Director Robert Sol, kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what, kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente, yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, Alam mo, yung sinasabi mong iniidolo at sanay sa violente, buong Pilipinas yan, Auntie Claire. Subukan nyo maglakad sa buong Pilipinas, ganyan na mangyayari. Hindi kayo natatakot, takot kayo. Nagsumbong nga kayo sa pulis eh. Kaya lang akala nyo, yung mga pulis doon, katulad dito na kikilalanin kayo. Ang kinikilala doon, citizen sila doon, marami doon. Nagtatrabaho doon kayo, mga dayo rin kayo pare-pareho. At pinahalagahan yung karapatan ng malayang pamamahayag yun. Hindi katulad dito, kaso agad. God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So,
Pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Ano ho yung Ayun nangyari yung kanina malupit. na sa ngayon nagbabayad? Na sinabi ni Auntie Claire. Okay. Sa tingin ko, yun po yung pinakamalupit yung na sinabi ni Auntie Claire. Sabi niya, kung ganyan ang ugali yung mga Pilipino, hindi pa rin kayo uunlad. Auntie Claire, baka hindi mo alam kung sino yung sinasabihan mo. No? Mga taga-Canada yun. Malalakas kumita. Oy, mga taga-Canada. Hanggat kayo daw po ay idolo nyo si Tatay Digong, hindi kayo uunlad. Yan ang sinabi ni Auntie Claire. Auntie Claire, siguro ngayon mararanasan nyo na. Kala nyo, yung sinasabi mong hindi naman ugali ng Pilipino yung mambastos, correct, tama ka riyan. Pero wala na po kaming magawa eh. Kitang-kita po namin, no? Kitang-kita po ng mga Pilipino saan man parte ng mundo kung paano nyo po binastos yung Pilipinas, kung paano po pinagnakawan. Hindi nyo po madidinayan dahil si BBM mismo ang nagsabi na laganap ang korupsyon dyan sa flood control. Kung paano nyo pong pinaikot na ang paraan nyo po, ang paglutas po ninyo, magtatayo ng ICI, pero yung tunay na nag-iimbestiga na si Marcoleta, kakasuhan ninyo. Yung totoong naglingkod sa bayan, si Tatay Digong, pinakulong ninyo sa dahig. Yung anak niya na Vice President, na dahilan kung bakit nanalo si BBM, sinasampahan ninyo ng walang kakwenta-kwentang mga kaso, gawa-gawang kaso. Hindi nga nyo masabi na magnanakaw si BP Sara eh. Hindi nyo nga masabi kung magkano yung ninakaw eh. Tama, Auntie Claire. Likas na magalang ang mga Pilipino. Pero sinagad ninyo eh. Wala nang magawa ang mga Pilipino. Yung ginawa po ng mga nasa Canada. Tuwan-tuwa po yung mga Pilipinong narito. Kasi hindi po namin magagawa yan sa inyo dahil hindi naman namin kayo nakikita. Hindi naman kayo nagpupunta sa mga rally. Subukan mong pumunta sa rally, hindi lang yan ang aabutin ng salita. Yung salita niya nang aabutin nyo. Tama. Lubos na magalang ang mga Pilipino, magalang sa batas, magalang sa mga pinuno. Pero kung kayo naman po ang namumuno, no? Kung kayo po ang namumuno sa amin, na yung magandang namuno, katulad ni Tatay Digong, yung pong paglaban ni Tatay Digong sa droga ay minamasama ninyo. Yun pong pagiging kriminal ng mga bata dahil sa batas ni Kiko ay pinupuri ninyo. Wala kayong ginagawa hanggang ngayon. Hinahayaan nyo pa rin na manatili yung batas na para maging batang kriminal. Sinagad na ninyo sa pagnanakaw, sinagad na ninyo sa tapos lahat po ng mga kritiko ng gobyerno, mga kakampi ng mga Duterte, ipinakukulong ninyo. Sampalataya kayo. Pinaglalaroan kayo o kayo ang naglalaro sa ICC. Hindi ko na tuloy alam kung sino po ang naglalaro sa atin, yung ICC ba o sila yung naglalaro sa ICC. Pare-pareho kasing ugali eh. Yung ICC po, tignan nyo yung chief prosecutor nyo. May kaso. Kaso ng makamundong kaso. Yan, pare-pareho. Alam nyo, hindi ko po maintindihan. Siguro, magkaibigan o magkamag-anak po yung utak ng magnanakaw at utak ng isang mga manyakol. Sama-sama sila eh. Yung mga manyakol, mga magnanakaw din. Di nyo ba napuna? Yung mga magkapatid na batang robas. Magkapatid na robas boys. Tignan nyo naman po. Tip na tip pa lang.
kaya ng bumuhay ng isang taon ng isang tao. Isang tip lang sa magdamag. Si Arn. Oh. At saka yung mga nababalitaan natin, si Laila de Lima. Oh. Talagang iisa po yung hilatsa nila eh. Pare-parehong mga... Yan po yata yun eh. Hindi ko alam hindi ako doktor. Pero dapat may mag-aral niyan eh. Oh, yan din po sa ICC. Yung kanilang chief prosecutor na si Karim Khan ay mahilig din makipagkan. Yan po ang kaso. Manyakol din. Hindi po natin. Tapos, kaya sila, ang bastos pa yung mga taga-Canada. Yan na lang nga ang nagawa sa inyo dahil magagalangin pa rin. Magalang pa rin po sa batas. Within the bound of law. Sinasabi nyo, bastos yun. Normal po yun. Dito lang naman sa Pilipinas na bawal mong pagsalitaan ng masama yung mga gumagawa ng masasama eh. Dito po sa Pilipinas, putya, pag ginawan mo ng masama yung pag sinabihan mo sila, may kaso ka agad. Nakita nyo doon, pwede pala yun sa aktual. Hinayaan lang sila ng pulis. Sumbong pa kayo sa pulis, kala nyo huhulihin sila. Hinayaan lang sila. Pwede kayong magsalita ng gusto nyong sabihin. Pwede nyong i-video. Pero wag nyo silang pipigilan. Di naman kayo pinipigilan eh. Alam po ng mga nagprotesta doon yung karapatan nila. Ang karapatan po, putang tindi nun, no? Hindi raw po uunlad yung mga Pilipino na yun. Maunlad na sila, Auntie Claire. Baka mas malaki pa bahay ng mga taga-Canada dito sa Pilipinas kaysa sa'yo. Hindi raw kayo unlad mga taga-Canada dahil mga bastos daw kayo, sabi ni Auntie Claire. Ganyan po mang insulto to. Sinasabi mo, hindi naman ugali ng mga Pilipino. Yung ugali mo, ganyan ba ang ugali ng Pilipino? Auntie Claire? Yang walang katapusan, nakakulong na yung tatay digong namin. Siya pa rin ang sinisisi mo sa lahat. Yan ba ugali ng mga Pilipino yan? Hindi po ugali ng Pilipino yan. Yung mga Pilipino po, likas po sa atin yung magagalangin lalo na po sa mga matatanda. Kaya yan, eto sana ang tumimo sa utak mo. Kita mo, mamamayat na rin yan si Auntie Claire. Marirealize niya, may talino naman ng konti yan eh. Marirealize niya, ganun palang reaksyon sa amin ng mga Pilipino. Paano kaya yung mga Pilipino pa rito sa Pilipinas? Subukan mo maglakad sa Divisoria. Pakilala ka ron na ikaw si Auntie Claire. Sa Quiapo, punta kayo doon. Baclaran. Para makita nyo po kung ano po ang pananaw sa inyo ng mga Pilipino. Grabe. Ganyan po, kaya tuwan-tuwa po kami sa ginawa po ng mga Pilipino-Canadian o mga Pilipino sa Canada. Congratulations po. Pinakita nyo lang na kayo talaga yung mga bayani. Tapos insultuin mo na hindi aasenso. Auntie Claire, baka nakakalimot ka po. Paalala ko lang sa iyo, ang bumubuhay na lang po sa Pilipinas, ang nagpapasok na lang po ng yaman ng Pilipinas, sa Pilipinas, wala po tayong foreign investors. Kahit po magpabalik-balik kayo kahit sa bansa, walang papasok na foreign investors dito. Ayan. Thank you very much kay Charmy na nagbigay sa atin ng SEC 50. Hello po Kuya Bads. Well done mga kababayan taga-Canada. So proud of you all. Thank you. Tsaka nakaka-proud po rito, mas marami po yung tao sa labas na sumisigaw ng Duterte kaysa puro sa pumapalakpak kay Marcos dun sa loob. Imaginein po ninyo, nakipagkita ang presidente sa mga OFW, mas marami yung sumisigaw ng Duterte sa labas. Hindi po sila mga DDS talaga eh. Talagang napuno na lang tong mga Pilipino na to sa sobrang pagnanakaw o Swedish krona pala yun.
Maraming salamat po sa pagbibigay po ng corona, Swedish corona. Okay, punta na po tayo rito sa mga balita naman dito sa impeachment. 2 araw na lang po. Ilang tulog pa ba? Tulog ngayon. 2 tulog na lang. Magsisimula na po yung impeachment. At katulad po ng inaasahan natin, no? Wala naman po talaga sila. Lagi lang po sila nagsasabi na may ebidensya sila, may ebidensya. Wala po talaga ako nakikitang ebidensya. Pati po yung kanilang mga testigo, wala rin po nasabing ebidensya. Kaya tignan po natin. Ngayon po, thank you very much kay Noel Abalos. Hindi na lalabas si Claire kasi matatakot na siya. Takot po. Okay. Ito po si Llamas, tumirada na naman. Sabi po ni Llamas, walang dating si Senator Marcoleta. Alam mo, Llamas, ha? Ikaw, wala kang kakayahan na manawagan ng rally at may dadalo sa'yo. Kung halimbawa, dumating ang panahon na ikaw ay ikukulong, hindi kayo makakapag-conduct ng ganyang kalaking rally sa ginawa ng Iglesia ni Cristo para kay Marcoleta. Hindi lang po Iglesia ni Cristo nagpunta ron. Labas po sa Iglesia ni Cristo, marami pong sumusuporta kay Marcoleta. Marami pong mga Duterte supporters sumusuporta rin po kay Marcoleta. Sumusuporta sa pinaglalaban ni Marcoleta. Antindi talaga nito ni ni Ronald Llamas, sabi niyo. Bumuelta ang political pundit na si Ronald Llamas na hindi naman daw inspiring si Senator Rodante Marcoleta para ipaglaban siya ng maraming tao. Pinaglaban na nga ng maraming tao eh. Hindi pa rin siya inspiring. Kawawa ka naman, boy. Wala ka na sa katotohanan. Sino pala inspiring? Oh. Nauntian ka pa? Sa Liwasang Bonifacio, kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yung ganong kalaking rally? Hindi nyo kaya yun, yung ganong kalaking rally. Ha? Naintindihan mo ba? Yung sinasabi mo, Llamas? Wala raw dating si Senator Marcoleta, hindi naman daw siya inspiring. O etong katotohanan. Ikaw din walang dating eh. Ha? Kung si Marcoleta inaakusahan mo na hindi siya ipaglalaban ng maraming tao, huli ka na. Ipinaglaban na siya ng maraming tao. Ikaw, tanong ko lang, ipinaglaban ka ba ni Risa Ontiveros? Oh. Ipinaglaban ka ba ni Risa Ontiveros? Ni hindi ka nga maamin eh. Nakakasira ka kasi sa political career niya. Inamin na ba ni Ontiveros na naging kayo? Putya, si Marcoleta pa sasabihin mo na hindi kaya ipaglaban. Ikaw, hindi ka maipaglalaban kailanman. Dahil ang pangit mo ng katwiran mo. Okay. Ito na po. Lahat po ng mga kampi sa kabila sa impeachment, para gusto pong ma-convict si BP Sara, isa po dialogue ngayon. Ang dialogue po nila, dapat daw umatin si BP Sara. Basahin po natin. Sabi po nito ni Ko na walang katorya-torya. Spokesperson ng prosecutor na walang katorya-torya. Para silang latang tunog lata. Sino po nakakaintindi ng tunog lata? Sabi po ni Ko, wag Indianin impeachment. Rene Co urge Sara Duterte show up in day 1 of impeachment trial. Kala mo makapag-utos sila no? Alam niyo po kung bakit. Dialogue nila yan eh. Hindi na naman pagpakita. Hindi na naman. Tapos yun lang po babanatan nila. Hindi nagpapakita.
Alam niyo po, wala talaga silang ebidensya. Kung matatag po ang ebidensya nyo, wala kayong pakialam kung magpakita o hindi si BP Sara. Sa tatag ng ebidensya nyo, kaya nyo siyang i-convict. Dapat, kung meron talaga silang ebidensya, dapat kahit na umattend si BP Sara o hindi, alam nila na mananalo sila dahil sa tindi na ebidensya. Ano naman ebidensya nila? Mary Grace Piatos, BIR. Puchen, hindi nyo nga maakusahan ano ang itinagong yaman ni BP Sara. Ano ang nakatagong yaman? Hindi nyo nga masabi. Di ba? BIR BIR, bago lang yan BIR. Oh. Bakit kayo pa bago-bago? Bakit hindi na kayo confident sa confidential fund nyo? Ah. Pati nga yung unmodified ni BP Sara. Hindi naman daw, sabi ng mga tokmol na kalaban ni BP Sara, wag daw nating ipagmalaki yung unmodified rating ni BP Sara. Dahil yung unmodified rating daw, hindi ibig sabihin, hindi daw ibig sabihin na yung unmodified rating ay walang corruption. Ang tanong ko, ang modified rating ba nangangahulugan na may corruption? Ipinagmamalaki nga ng ibang ahensya tapos ayaw nyo ipagmalaki ng OBP. Ilan lang po ang may unqualified or unmodified rating? Iilang pong ahensya lang ng pamahalaan. Gusto nyo wag ipagmalaki ni BP Sara? Dahil hindi raw yun nangangahulugan na mayroong na walang korupsyon. Ang tanong ko naman sa inyo, ang unmodified rating ba kahulugan nun may korupsyon? Hindi pala eh. Rating. Pinakamataas na rating ng COA. Bawal ipagmalaki. Sinong gusto nyo? Natatandaan ko nung Vice President si Leni Robredo, yan lang po yung pinagmamalaki niya. Mataas na rating ng COA. Bakit bawal ipagmalaki ni BP Sara kung siya na yung BP? Kay Leni, tuwan-tuwa kayo. Pinakamataas na rating. Kay BP Sara, pinakamataas na rating. Ay, wag mong ipagmalaki yan. Kasi hindi nangangahulugan na korap. Sinabi niya ba na may kinalaman? Utot nyo. Ito sinabi naman ni Redon. Supposedly bloodbath ang hinahanap, hindi ba? Yun pong magdadala ng bloodbath, yung dapat pong nandun, hindi po mga abogado. BP Sara, wag ka na raw pong mag-abogado. Ikaw na lang daw ang matin. Anak kayo ng tatay nyo, kayo nga ang dami nyong private prosecutor eh. Panay abogado na kayo, nanguha pa kayo ng private prosecutor. Tapos pagbabawalan nyo mag-abogado si BP Sara, akala ko ba matatag ang inyong ebidensya? Bakit takot kayo na may abogado si BP Sara? Sabi nyo, yung pong magdadala ng bloodbath, yung dapat pong nandun, hindi po mga abogado. BP Sara, ikaw na lang daw mag-isa pumunta, wag na raw yung mga abogado mo. Takot sila lahat kay Season eh. Kinakain sila ng buhay. Kumusta naman ang mystery box mo, Redon? Siguraduhin mo meron laman na ano yan, na nakatagong yaman. Pag walang nakatagong yaman yan, yan na ebidensya mo, tago pa. Hindi pa rin po nila nakikita yung ebidensya nila hanggang ngayon. Siyempre, kakampihan sila ng mga majority ng senador. Kaya nga nila nilagay yan para kampihan sila eh. Papabuksan. Eto naman po, si Chua. Tindi, no? Bring it on. Joel Chua, there's pro Sara Duterte trolls. Bring it on, we've got receipts. Alam mo, hindi ako naniniwala na may resibo kayo. Bakit? Lahat ng akusasyon nyo kay BP Sara, sinasabi nyo eh.
Tapos may resibo pala kayo all along. Ang tagal nyo nang sinisiraan si BP Sara. Wala kayong maipakitang resibo. Ngayon may resibo na kayo. Bring it on. Bakit kami? Kayo ang mag-bring it on. Wala kayong ebidensya kay BP Sara. Haka-haka nyo lang. Ebidensya. Ano ang ebidensya kay BP Sara doon sa threat sa palasyo? Kinakailangan nilang ilabas yung kinausap na assassin ni BP Sara. Pag hindi po nila nailabas yun, wala silang ebidensya. Yung video daw ni BP Sara. Ang linaw ng video eh. Pag ako tinigok. No. Mary Grace Piatos. Ano po ang katakataga doon? Nakalagay po, ang confidential fund ay ginagamit pambayad sa mga confidential agent. Ano po ebidensya nyo? Na si Mary Grace Piatos ay hindi confidential agent, kundi labandera ni BP Sara? Hindi po natin maalis na maglabasan maraming fake news na naglalabasan at naniniwala kami na habang sinisimulan itong impeachment ay mas umiigting itong trial sa impeachment. Mas umiigting din ang paninira, mga fake news. Kayo lang naman sira na sira. Wala nga kami pakialam sa inyo. Ang pinakikialaman po namin, flood control. Wala po kami pakialam sa inyo. Tignan niyo yung sinabi ng mga, nung pinakilala niyo yung private prosecutor, handa na kami sa mga fake news at paninira sa amin. Yun yung sinabi ng mga private prosecutor na hinire niyo. Meron po bang paninira sa kanila? Wala po kaming pakialam sa inyo. Unang labas ng private prosecutor, sila Lorna Kapunan. Handa na kami. Kinakain ko yung media. Araw, tanghalian, almusal, hapunan, media. Handa kami dyan sa mga fake news. May nag-fake news ba sa inyo, Manang Lorna? Ha? Lola Lorna, may nag-fake news ba sa inyo? Kayo nagsabi na niregla kayo dahil sa husay ni Season. Kayo po ang nagsabi na niregla. Bakit wala kaming fake news sa mga... Kasi inunahan eh. Handa kami sa mga fake news na yan. Hindi kami natatakot. Wala kaming pakialam sa inyo dahil hindi namin kayo kilala. Bakit namin kayo ipi-fake news? Una, hindi kami nagpe-fake news. Ikalawa, bakit naman namin kayo sisiraan? Hindi naman kayo sikat. Hindi naman kayo tatakbo. Hindi naman kayo makakalaban ni BP Sara. Bakit kayo sisiraan? Magpe-fake news pa kami? Hahanap pa kami ng fake news para sa inyo? Hindi nga kayo kilala. Lagi dialogue nila. Sinasabi nila, paiigtingin ng fake news. Anong fake news pinagsasabi nyo? Wala kaming pakialam. Kinakailangan kayo magpatunay na magnanakaw si BP Sara. Kayo magpatunay ng akusasyon nyo. Kami nood lang, popcorn lang kami. Wala kaming pakialam sa inyo. Bakit kayo ipipake nyo? Sino ba kayo? Pag-aaksayahan pa namin kayo. Alam nyo po, ang dali lang po siraan nyo. Hindi po kinakailangan mag-fake news. Ibalita lang namin na minura-mura si Auntie Claire. Totoong balita yun. Ibabalita lang namin na walang pumapansin sa inyo. Nalalapit na po ang impeachment. Ano yung sinasabi ni Chua? Umiigting ang impeachment na ba nagsisimula. Maraming fake news na naglalabasan. Magbigay ka nga ng halimbawa na fake news. Bakit ka naman ipi-fake news? Hindi ka naman sikat. Puta, pag-aaksayahan kayo ng fake news, mga tukmul kayo. Hindi namin kayo ipi-fake news. Titignan lang namin yung itsura nyo o ilong ni Redon. Hindi po fake news yun. Mga wambang ang putya. Pero kami po, sa panig po ng prosecution, ay nakapokus lang kami sa aming gawain.
Okay yan, focus lang kayo ng focus. Wala kaming pakialam. Kasi hindi nyo naman po kayang patunayan na magnanakaw si BP Sara. Dahil alam po ninyo, wala pong pinakamatinding panabla sa fake news. Wala ngang fake news. Sino ba fake news kayo? Tignan nyo po, yan po ang malaking fake news. Ano? Na pinifake news kayo. Patawan po siya. Ba't naman kayo fake news? Hindi na kayo kinakailangan i-fake news. Meron ba kayong, eto, magtapatan tayo, mga Duterte supporters, mga kulto ni Digong. Meron po ba kayong naririnig na fake news laban kala Chua, kala Jong, kay Reneco? Hindi po namin kayo pag-aabalahan. Kayang-kaya kayo ng aming mga abogado. Kinakain nga kayo ng buhay. Ay, yung ba yung fake news, yung kinain ng buhay? Oo nga naman. Bakit daw buhay pa sila? Yung bang fake news sa inyo, na kinain kayo ng buhay, buhay pa kayo? Mga utak yan. No? Huwag kayong mag-alala. Patas. Patas na hindi po kayo kinakailangan siraan. Okay. Hanap pa tayo ng mga balita, ng mga mali-malita. Eto po, naku, eto kayo. Saludo ako, sabi ni Congressman Meow Meow. Saludo ako sa mga Phil Canadians na nagprotesta laban kay Claire Castro. Mga bayani kayo. Yan, mabuhay po kayo. Bayaning bayani talaga kayo sa amin. Okay. Eto na naman po si Mama Monchang. si Mama Monchang Paulo Ortega. Nagchichismis na naman. Ito po ang sinabi ni Mama Monchang. Ayan. Since the 19th Congress po, kahit po sa budget break, kala mo, ang tagal nung 19th Congress eh. Nung isang Congress, last Congress, kahit po sa budget briefings, budget hearings ng OBP, never po siya nag-attend. Hindi siya umattend. Niloloko mo naman ako. Paano siya nasabihan ng pusit kung hindi siya umattend? Paano siya nasigawan ni Abante kung hindi siya umattend? Ikaw naman, Paulo Ortega, oh. Niloloko mo naman ako eh. Paano niya nasabi yung shiminit kung hindi siya umattend? Diana Kindangan. Thank you very much sa 499. Keep it up. Yan. Maraming salamat, Ma'am Diana Kindangan. Okay. Since the 19th, tuloy po natin yung fake news ni Mama Monchang. Chismis na lang, hindi po fake news. Hindi po tayo mahilig mag-akusa ng fake news eh. Chismis. Since the 19th Congress po, kahit po sa budget briefing, budget hearings ng OBP, never po siyang nag-attend. Sino po ang nagsasabi ng hindi totoo? Hindi po ba sinabihan siya ni dating Congressman Franz Castro na pusit? Saan naganap yun? Kung hindi siya umattend. Ikalawa, hindi ba ang sagot niya, she may not like. Doon nga nanggaling yung she minute eh. Hindi ba siya umattend nun? Sino ngayon na nagpapakalat ng fake news? Mag-likes ko po kayo. Pasensya na kayo. Alam ko po konti lang nanonood sa atin. Kasi nga, gabing-gabi na eh. Pero natuwa kasi ko kay Ayala kaya nanood muna tayo. Ang suspecha ko po at saka paniniwala ko hindi po siya darating. Sabi ni House Deputy. Yan. House Deputy ka pala, Mama Monchang. Chismis ha, Mama Monchang ha. Chismis ha. Okay. Napunan nyo, obsession po nila na dumalo si BP Sara. Bakit po gusto nilang dumalo si BP Sara? Kasi po, alam po nila
na pag dumalo si BP Sara, syempre, ang daming manonood. Tapos babastusin siya ng mga hinair nilang mga ano. Syempre, babarabarayin siya, di ba? So magagalit si BP Sara. Yun ang pagkakataon nila. O, kita nyo na. Actually, ito pong hearing na to, ito hindi pa hearing. Ito pong trial na to, ang purpose po nila, masiraan si BP Sara. Hindi naman po, alam naman po nila na hindi sila mananalo eh. Alam po nila na hindi sila mananalo. Kaya nga nila pahahabain eh. Bakit po mahaba? Para makaabot dun sa malapit na eleksyon, akala nila masisiraan nila si BP Sara. Hindi nyo kayang sirain si BP Sara. Oh. Kaya yan, ipansisira nila yan. Tignan nyo po, hindi po nila hindi pa rin umaatin. Trial na niya. Kala ko ba blood. Alam na namin diskarte nyo. Bloodbath po yan dahil kakainin kayo ng buhay ni Attorney Sison. Yan po, kaya po bloodbath. Dadanak ang dugo ninyo. Sa totoo lang po, ngayon pa lang, ano po yung mga nire-request nila? Una, nire-request nila na dapat daw pwedeng magsalita ng English, pwede magsalita ng Pilipino. Hindi naman po kakaiba yun. Nung una pong dalawang hearing, ginagamit naman po talaga yung Pilipino at saka English. Tsaka yan po yung nakalagay sa ano natin, di ba? Official Filipino at English. Ikalawa, dito ka bibilib sa kanila, no? Nire-request po ng mga congressman na pwede rin po sana daw po pwede rin na yung mga private prosecutor, sila po yung mga magko-cross-examine sa mga doon sa mga testigo. 'Di ba? Bakit kaya? Kasi nga lalamunin sila ng buhay ng mga abogado ni BP Sara. Pag si Luistro lang ang magtatanong, sa bagal po niya magtanong. Speaker! Kaya po nila nire-request na sana payagan ng impeachment court yung mga private prosecutor, ito sila Lorna Kapunan. Hindi nyo ba napupuna sa mga press con? Mas tinatanong pa si Lorna Kapunan ng mga hindi bayarang media. Bakit po kaya? Bakit si Lorna Kapunan pa? Kasi wala po silang mahihita dito sa mga congressman eh. Panay mga banat lang kay BP Sara. Kaya kung naroon si Kapunan po tinatanong. Para may maganda silang maisulat. Wala kasing brilliant idea. Gusto nila di ba, kakampi sila ng prosecutor eh. Pag ang tinatanong lang nila, sila Dilima lang. At saka to sila Luistro. Pucha, pwede ba nilang isulat yung matulaing pananalita? Hindi po pwede. Di ba? Hindi po. Kinakailangan po sila Lorna Kapunan ng interviewin para may sense. Ayan po. At syempre, ang isa pa pong pagtatalunan bukas, kasi maganda bukas kasi ipepresent nila yung argument, yung mga pambungad na pananalita nila, mga pangunahing argumento. Tapos, pagkatapos niyan, yun po, ire-request nila na magsalita ng Tagalog at English. Yung prosecutor po ay pwedeng magtanong yung mga private prosecutor. Alam nyo, sa totoo lang, kung magagaling kayong mga congressman na prosecutor, dapat alalay nyo lang sila eh. Di ba? Pero hindi. Gusto po nila sila Kapunan na magtanong. Ganyan po sila kagagaling. Di ba? Nag-chief prosecutor pa kayo, wala naman pala, hindi nyo pala kayang pangatawanan. Okay. At syempre, ang huli po nilang kahilingan, mapabuksan ang mahiwagang mystery box. Wala kaming pakialam. Wala po kayong mapapatunayan dyan sa BIR na yan. Maniwala kayo sa amin. AMLAC,
Wala. Salin. Bakit po tinigilan nyo na yung salin? Oh, di ba? Kasi wala naman sila nakita. Oh, ganun po yun eh. Tinigilan nila yung pagsigaw-sigaw ng salin. Wala naman kasi sila nakita sa salin eh. Oh. Ano pa yung mga tinigilan nila? Tinigilan nila yung propaganda dyan sa AMLAC-AMLAC kasi wala naman sila nakita sa AMLAC. Kaya ang focus na nila, BIR. Balik na naman sila kay Mary Grace Piatos. Hindi na rin po nila binabanggit gaano si Madriaga kasi wala na naniniwala kay Madriaga eh. Kinuha nga si Madriaga na testigo nila BP Sara. Yari kayo pag present na nila BP Sara si Madriaga. Patutunayan nila na walang kinalaman si BP Sara kay Madriaga. Madali lang pong patunayan yan. Dahil po sa korte, pag magaling abogado, mapapakita na nagsisinungaling o hindi. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat.